Pinapanood ninyo ang ICC Watch, kung saan nililinaw namin ang mapagbabago sa pandaigdigang batas na humuhubog sa mundo. Ako si Ed Ox DC at ngayon, susuriin natin ang mahalagang update sa kaso ng ICC laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Nakatuwa ng episode na ito sa nagkakaisang desisyon o nagkakaisa mula sa mga hukom ng International Criminal Court na tinanggihan ang hiling ng depensa na i-disqualify ang dalawang hukom mula sa kaso. Balikan natin ang konteksto. Sa loob ng ilang buwan, ang legal team ng dating Pangulong Duterte ay naghain ng mga mosyon sa ICC upang kuwestiyonin ang jurisdiksyon nito at antalahin ang mga paglilitis. Isa sa kanilang malaking hakbang, isang petisyon upang i-disqualify ang dalawang hukom ng ICC dahil umano sa pagkiling o conflict of interest. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng disqualification sa termino ng ICC? Ito ay isang formal na kahilingan na tanggalin ang isang hukom mula sa isang kaso batay sa kanilang mga nakaraang pahayag, koneksyon o pinaghinalaang pagkiling na nakakaapekto sa pagiging walang kinikilingan. Bihira ito, seryoso, at kung ipagkakaloob, maaaring i-reset ang mga paglilitis. Ngunit sa desisyon, ang plenaryo ng mga hukom ng ICC, ibig sabihin, lahat ng nakaupong hukom ay nagkakaisang tinanggihan ang petisyong iyon. Ibinahagi ni Ate Cristina Conti, Assistant to the Legal Counsel for Victims sa ICC, ang kanyang mga pananaw tungkol sa pangyayaring ito sa isang panayam na inilathala sa YouTube. Narito ang isang bahagi ng kanyang sinabi. Nagpasya na ang plenaryo ng mga hukom at ang desisyon ay nagkakaisa. Nabigo ang depensa na patunayan na ang dalawang hukom ay may kinikilingan o hindi makapagdesisyon ng patas sa kaso. Binigyang diin ni Ate Conti na pinanatili ng ICC ang mataas nitong pamantayan. Ang pagiging walang kinikilingan ay ipinapalagay maliban kung may malinaw at nakakakumbinsing ebidensya na salungat dito. Sinuri ng mga hukom ang lahat ng sumusuportang dokumento at mga nakaraang pahayag na binanggit ng depensa. Ang kanilang konklusyon, walang kinikilingan, walang disqualification. Ngayon, suriin natin ang legal na dahilan. Sa ilalim ng ICC Rules of Procedure, ang isang hukom ay maaari lamang i-disqualify kung may patunay na hindi niya magagampanan ang kanyang tungkulin ng walang kinikilingan. Pinangtang depensa ang mga nakaraang pahayag, aktibidad sa social media, at koneksyon. Ngunit natuklasan ng mga hukom na wala sa mga ito ang nakamit ang legal na pamantayan. Ayon sa korte, kahit ang nakaraang pagpuna sa mga patakaran ng Pilipinas o pangkalahatang komento tungkol sa karapatang pantao ay hindi nangangahulugang pagkiling sa akusado, maliban kung direktang konektado. Ang ganitong uri ng mosyon ay madalas na tinatawag na procedural maneuver. Sinasabi ng mga kritiko na ito ay mas para sa pagpapaliban kaysa sa pagpanalo. At ngayong wala na ito sa daan, nagpapatuloy ang mga paglilitis. Kaya, ano ang susunod? Una, inaalis ng desisyong ito ang isang malaking balakid. Kung na-disqualify ang mga hukom, maaring huminto o magsimulang muli ang proseso sa ilalim ng bagong panel. Ngayon, maaring magpatuloy ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na isang mahalagang hakbang bago ang formal na paglilitis. Sa pagdinig na ito, tinutukoy ng ICC kung ang ebidensya ay sapat na malakas upang magpatuloy sa mga kasong kriminal. Umaasa kaming usad ang kaso. Ang ebidensyang isinumite ay matibay. Ginagawa ng ICC ang trabaho nito. Ang kumpiyansang iyon ay sumasalamin sa panig ng mga biktima. Kinakatawan ni Attorney Conti ang mga pamilyang apektado ng giyera kontra droga. Marami sa kanila ay naghahanap pa rin ng hustisya para sa mga extrajudicial killing na di umano'y nangyari sa panahon ng administrasyon ni Duterte. Ang nagkakaisang desisyong ito ay nakakuha ng atensyon mula sa mga taga-suporta at kritiko. Para sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ito ay nagpapahiwatig ng katatagan ng ICC laban sa pampulitikang panggigipit. Para sa kampo ni Duterte, isa itong dagok sa kanilang mga pagtangtangkan hamunin ang autoridad ng korte. Sa Pilipinas, naniniwala na ang ilang political analyst na mas mabilis ang pag-usad ng kaso kaysa sa inaasahan. Sa desisyong ito, handa na ang korte na lumipat sa substantive judicial review, ang puso ng legal na makinarya ng ICC. Narito ang susunod na ating babantayan.
Una, ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na inaasahang mangyayari sa mga darating na buwan. Pagkatapos, posibleng mga isusumite mula sa mga biktima at saksi, lalo na mula sa mga grupong tumutulong sa ICC mula sa Pilipinas. At, siyempre, posibleng mga bagong isusumite ng depensa, pagaman maaring hindi na masyadong pahintulutan ng korte ang mga taktika sa pagpapaliban sa hinaharap. Nanatiling optimistiko si Attorney Conti at sinabing sa wakas ay pumapasok na ang proseso sa isang yugto kung saan mas mananaig ang mga katotohanan kaysa sa politika. Sa pagtatapos, isinara na ng ICC ang pin sa patatangka ni Duterte na i-disqualify ang dalawang hukom. Lahat ng nakaupong hukom ay nanindigan sa kanilang mga kasamahan, isang bihirang pagpapakita ng pagkakaisa. Ang sandaling ito ay nagpapatibay sa posisyon ng ICC at naglalapit sa kaso sa paglilitis. Susubaybayan namin ang bawat yugto at magbibigay ng mga update habang nangyayari ang mga ito. Kung nakatulong ito sa inyo, mangyaring mag-subscribe sa ICC Watch, mag-iwan ng review at ibahagi ang episode na ito. Ang hustisya ay nangangailangan ng panahon, ngunit narito kami upang tulungan kayong maunawaan ang bawat legal na hakbang. Hanggang sa susunod, manatiling may alam, manatiling kasali. Sa madaling salita, nagkakaisang ibinasura ng mga hukom ng ICC ang kahilingan sa disqualification. Nililinaw nito ang daan para sa mga paglilitis sa kumpirmasyon. Pinibigyang diin ni Ate Cristina Conti na may tiwala sila sa proseso ng korte at sa lakas ng ebidensya ng prosekusyon. Susubaybayan namin habang papalapit ang pagdinig sa kumpirmasyon. Salamat sa pagsama sa amin. Ako si Ed Ox DC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa ICC.